Ating pong ipagpapatuloy ang ating series regarding po sa ating pagkakakilanlan sa Panginoon or identity in Christ Jesus. Lagi po natin tandaan na sabi ng Bible, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, nabubuhay din tayo sa salita po ng Diyos. Sinasabi ng Bible, mayroon tayong 6 na araw na gagawin natin ang lahat ng mga bagay. May Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang araw po ng linggo, ang pang-7 araw, yan po ay para sa Panginoon. Kaya pinaglalaanan ho natin ang time, ang ating Lord, dahil again, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, nabubuhay din po tayo sa salita ng Diyos na ating pong patuloy na napapakinggan, mga kapatid. Okay, ating pong pinamagatan ang ating pong tinatalakay, Who am I in Christ Jesus? Dahil kailangan alam mo kung sino ka sa Panginoon para you know what is your rights or ano mo ang ating karapatan sa Panginoon. Sabi nga po ng 1 Corinthians, mga kapatid, sabi ni Pablo, but by the grace, the unmerited favor and blessings of God, I am what I am, and His grace toward me was not found to be for nothing, fruitless, or without effect. In fact, I work harder than all of them, the apostles, though it was not really I, but the grace, the unmerited favor, and blessings of God which was with me. Sabi ni Pablo, siya ay naging Pablo, pinagpalang Pablo, dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya whatever comes, ano man po yung ating marating sa buhay, ano man ang ating tamasahin sa buhay, that's not because of us, iyan ay galing lahat sa Panginoon. Sabi nga ni Job, hubad tayong lumabas sa bahay bata ng ating mga magulang, sa bahay bata ng ating ina. We own nothing in this world. Wala tayong saplot, kaya pag may saplot ka, mayroon kang mga bagay-bagay, yan po ay pagpapala at bigay ng Diyos. Kaya wala tayong pagmamay-arat. Ang sabi din ni Job, praise God, pag tayo naman ay mamatay, babalik ang ating katawan sa alabok, wala rin tayo madadala. So ibig sabihin, ang lahat ng mayroon tayo sa buhay ay hiram lamang po natin yan sa Diyos. Salamat sa mga blessings sa material, pero sabi ni Pablo, ako ay naging Pablo dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Review po natin, part 1, I am abounding in Christ Jesus. Part 2, I am accepted in Christ Jesus. Part 3, I am alive in Christ Jesus. Part 4, I am anointed in Christ Jesus. And part 5, I am assured in Christ Jesus. And part 6, I am baptized in Christ Jesus. Part 7, I am belong to Christ Jesus. Part 8, I am blessed in Christ Jesus. In part 9, I am born again in Christ Jesus. Part 10, I am called by His name in Christ Jesus. Yung tawagin kang Kristiyano, tinatawag ka sa pangalan ng Diyos. In part 11, I am clothed in Christ Jesus. In part 12, I am complete in Christ Jesus. In part 13, I am confident in Christ Jesus. Yan po ang tinalakay natin nung nakaraan na linggo, na kapag kasama natin ang Diyos, may kumpiyansa tayo. Tama ba, mga kapatid? Wala tayong ipag-aalala kasi hindi po tayo pababayaan po ng Diyos. Anong ating tinalakay? Ating pong inakronim ang salitang CHEST, mga kapatid. I am confidently courageous in Christ Jesus, confidently hoping in Christ Jesus, confidently expecting in Christ Jesus, and confidently surrendering in Christ Jesus, and confidently trusting in Christ Jesus. Kaya tayo, mga kapatid, kahit may bagyo, sabi nga ng Psalms, mabubuhan ang libo-libo sa iyong palibot, pero ikaw hindi ka affected. Di ba? Naranasan natin yan nung 2 years na pandemic. Maraming mga namatay, maraming mga nagkaroon po ng COVID, pero ikaw, ako, tayo lahat na narito, God protected us, kaya nakasurvive tayo sa mga taong yaon. Tama? So again, mga kapatid, pagkasama natin ang Diyos, wala kang dapat ipag-alala, wala kang dapat ikamahala, ang Diyos ang bahala sa atin. Amen? Hallelujah. And this evening, ating pong part 14 na tayo, mahaba-haba ng ating mga pinilakbay. Praise God. Pinamagatan ko ito, I am, hallelujah, conformed
to the image of Christ Jesus. Ang ibig sabihin ng conform, sisikapin po natin na maging kamukha ng ating Panginoon. Hindi po physically, praise God. Kasi walang sense kapag magkakamukha tayo. Kaya nga sabi ko nga, sa pag-aaral po ng mundo, billion naman ang naging tao sa mundo, pero wala pang nagkapareho ng mark. Bakit? Kasi we are created uniquely. Kaya ikaw, yung itsura mo, tanggapin mo na yan, pasalamat mo kay Lord dahil ikaw lang yan. Walang katulad sa'yo. Tama, mayroon kang kamukha marahil, pero hindi mo talaga siya magiging 100% na katulad. Tama ba, Sister Joy? Pwede kahawin mo sa kilay, pero not in everything ay magkakatulad tayo. So we are unique, createdly ng ating Panginoon, at ang ating tatalakayin sa gabing ito, sisikapin natin maging katulad o maging kalarawan ng ating Panginoon. So maganda po itong ating tatalakayin, just listen up. Sabi po ng Romans 8:29, for whom He foreknew, He also foreordained to be conformed to the image of His Son. Yung Son ang tinutukoy dyan ay si Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brethren. Sa Tagalog, sapagkat yaong nga ng una pa'y kanyang nakilala at itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Maganda yung maging kamukha natin ang ama natin, father like son, maging kamukha ang ina natin, mother like ano ba yun? Daughter, praise God. Pero mas maganda ang sikapin natin maging kaimahe ay ang Panginoon. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, Panginoon. So again, hindi po ito physical aspect ha, ang pinag-uusapan natin. Kung ano ang katangian ni Lord, sikapin natin na maging katangian natin ang kanyang katangian. Is that clear and loud, mga kapatid? Hallelujah. So sabi po ng Greek word, ang salitang conform, mga kapatid, ay sumorphos. Ibig sabihin nito, jointly formed or similar. May pagkakahawig o translate ito ng conform to, fashion like unto. Kumbaga, you were created in the image of God. Para bang ginawa ka para maging kalarawan ng ating Panginoon. Nalaala ko. Kasi di ba po, ang anak ko, kamukha ko sa Sister Joy, para kami magkabiyak na bayabas. So, pagkakamukha ng tatay, yung kanyang anak, confident ako na anak ko, tama ba Sister Joy? Kasi, para bang ang hirap na maitim ka, tapos ang anak mo, ang puti-puti, mag-iisip ka, baka nasingitan ka, baka may ibang lumahi, pero pag kamukha mo, you are confident na, anak ko talaga ito. Tama ba mga kapatid? So, praise God, ganoon din po sa Panginoon, kapag kakalarawan natin ang Diyos, walang duda na talaga tayo ay anak ng Panginoon. Amen? Put in mind na tayo ay mga anak ho ng Diyos. Basa ho tayo. Sabi po ni John, Beloved, sabi niya, we are even here and now God's children. It is not yet disclosed, made clear what we shall be hereafter, but we know that when He, Jesus Christ, comes and is manifested, we shall, as God's children, resemble and be like Him, for we shall see Him just as He really is. Sa Tagalog, magandang pagkasabi, mga minamahal. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag si Jesus, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikilalang gaya ng kanyang sarili. Kaya afterlife, halos tayo kahawig ng ating Panginoong Hesus Kristo. We will all be changed. Mababago ang lahat. Ako nga, sabi nga ng iba, Pastor Lito, bakit hindi ka magpanusiin? Bakit hindi ka mag-glutathione? Ang dami ko nang sinubukan na pampaputi, hindi umubra eh. Napagod na lang ako sa sarili ko. Talagang, I have to accept myself. Pero ako, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating pa ng gwagwapo din ako.
Sabi naman iba, umaasa ka pa ba, pastor? Oo, kasi pagdating ko sa langit, babaguhin ako. Hindi nyo na ako makikilala. Yan ba yung pastor namin? Yan ba yung nangangaral sa amin? Kasi we will all be changed. Wala na pong mga imperfection. Yung mga taghiyawat na yan, yung mga kapanguan na yan, yung mga whatever pa man, lahat yan mawawala si Sir Joy. So everything will be changed at magiging kamukha tayo lahat ng Panginoon. Is that clear? Sabi po ng Bible. Hallelujah. Dagdagan pa na ako natin. Sabi naman ni Pablo, and just as we have borne the image of the man of dust, so shall we, and so let us also bear the image of the man of heaven. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya sikapin natin na makarating tayo ng langit kasi magkakaroon tayo ng itsurang makalangit. Yung nakakita mo sa katabi mo, iyan ay itsurang panlupa lang yan. Tama? Pero yung ating pong magiging itsura pagdating sa langit, again, we are all perfect. Sabi ko nga sa katabi mo, hello, beautiful. Okay na, hihiya tayo magsabi. Dati-dati, hiyang-hiya ko tawagin na beautiful. Parang bakla ka, pag tinawag ng lalaki, beautiful. Pero sa pag-aaral ko ng English, kaunti lang naman ang ating alam sa English, ang salitang beautiful ay wala siyang gender. Kaya pwede siya sa lalaki, pwede siya sa babae. Kaya may tinatawag na magandang lalaki, may tinatawag na magandang babae. Kaya ang lalaki pwedeng tawaging beautiful. Is that clear, alawad, mga kapatid? So again, ang beautiful, wala siyang gender. Hallelujah. Wala siyang kasarin lang sa Tagalog. Hallelujah. Kaya pwede siya, it will be applied sa lalaki o babae. Kaya tayo, magdeklara tayo that we are all beautiful. Okay, minsan pa sabihin mo, I am beautiful. Praise God. Beautiful tayo. Sana wag ka kasi, again, unique. Ako man ang nanliligaw ako, Arsen, isang araw lang. Sabi ko, kung sasagutin mo ako o hindi, ngayon na, kung gusto ko malaman. Kasi pag hindi mo ako sinagot, wala ka na makikita katulad ko. Totoo naman, nag-iisa lang naman ang itsura ko. Tama? Mga kapatid, kaya salamat sa Diyos. Ako po, ang asawa ko maganda. Kasi hindi ako masyadong kagandahang lalaki. Siyempre, mag-asawa ka pa ng pangit. Sister, kalalabasan naman ng anak namin, Sister Joy? Hindi katutak naman na katutak na panlalait ang naranasan. Ang tawag dyan, upgrading. Tama ba? Praise God. Kaya ang asawa ko, kamukha siya ni Bianca King. Yan, nakikita naman, di ba, na andun kayo sa kasal. Maganda kasi, bakit? Kasi, siyempre para upgrade. Kasi sabi nga sa Facebook, kapag ka ang nagkatuluyan daw ay maganda at saka pangit, madiskarte yung lalaki. Kasi, nakapag-asawa ng maganda, tapos siya, hindi naman siya gwapo. Madiskarte. Pero kapag ka nagkatuluyan daw ay gwapo at maganda, tinadhana. Pero kapag ka nagkatuluyan daw ang pangit, at saka pangit, sinumpa. Yun daw ang sabi ng iba. Kaya, salamat. Kaya ikaw, malalaman mo kung sinumpa ka, tinadhana ka, o madiskarte ka. Kaya, Sister Mika, madiskarte asawa mo. Hallelujah. Pero hindi ka tinadhana. Ang tawag ng madiskarte, ulitin ko, pag hindi masyadong kagandahan ang partner at nakapartner ng maganda o gwapo, ang tawag dyan, madiskarte. Maraming mga lalaki na hindi masyadong kagwapuhan, pero habulin ng babae, madiskarte yan. Tama ba, mga kapatid? Kaya ako, nasa kategorya ako na madiskarte. Kasi mukhang artistahin. Actually, nag-guest po yan sa umaga, hirit, umaga po yun. Praise God, ang aking asawa, kasi mukhang artista ko talaga. Kaya yung aking anak, upgraded kamukha ko, pero maputi. Kasi nakuha sa kanya ang puti. Kasi kung mag-asawa ko ng itim, maitim na ako, hallelujah. Black plus black, total black. Hallelujah. Pero mo,
Praise God, hinahanap mo yung anak. Anak, asa ka? Palit ang hindi na makita yung anak sa sobrang itim. Kaya pag maitim ka, hanap ka ng maputi para, medyo upgrade. Hallelujah. Are you following, church? Pero again, hindi ho tayo napupunta doon. Tayo po ay mayroong pong itsura na panglupa, pero mayroon tayong itsura o magiging itsura na panglangit. Kaya temporary lang itong ating itsura mayroon ngayon. Tama ba, mga kapatid? Yes. Siguro pagdating ng panahon, magkikita-kita tayo sa langit, iba itsura ni Rams, iba itsura ni Arcel, iba itsura ni Tatay Noel. Bakit? Kasi lahat tayo magiging perfect na. Hallelujah. Dagdagan pa ho natin sa amin ng Corinthians, and all of us as with unveiled face, because we continue to behold in the Word of God as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in every and from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. Tatapwat tayong lahat na walang talukbong, ang mukha ay tumitingin na gaya sa isang salamin, sa kalwalatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan, mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. By the way, mga kapatid, ang ating pong pagtra-transform into the image of God, gradual. Ibig sabihin, from glory to glory, hindi po overnight. Ibig sabihin, halimbawa kung si Jesus mabait, tayo unti-unti bumabait. Tama ba? Praise God. Kung si Jesus ay mabuti, perfectly na mabuti, tayo unti-unti tayo nagiging mabuti. Yun po ang sinasabi na from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Kasi gusto ng Lord, pagdating ng panahon, maging katulad tayo niya. Amen? Yeah. Sundan pa po ako ninyo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po ng Ephesians, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, God-like in true righteousness and holiness. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan. So sabi dito ng Bible, mga kapatid, ibihis natin si Kristo. Praise God. Hallelujah. Kumbaga, nagmamaskot tayo. Kung si Jollibee ang gusto mong imaskot, isusuot mo yung maskot ng Jollibee. Tayo, ang ating imamaskot ay maskot ng ating Panginoong Jesucristo. By the way, mga kapatid, I have to differentiate ng dalawang bagay para maintindihan natin. Ang tao, magkaiba po yung mabait at saka mabuti. Listen na, ano po pastor ang mabait? Ang mabait, mga kapatid, ay may kinalaman po yan sa tinatawag natin na attitude or behavior. Tatay mo, hindi na mamalo, hindi nagagalit sa'yo. Ang bait ng papa mo. Pero hindi mabuti. Anong ibig sabihin ng mabuti? It speaks about responsibility. Tipid ang tatay mo, hindi namamalo, pero pabaya. Naintindihan niyo po ba ako? Irresponsable. Nasa lasingan lagi. Nasa sugalan lagi. So, ang tatay mo, hindi na namamalo, pero hindi mabuti. Mayroon naman mabuti na magulang pero hindi mabait. Anong ibig sabihin, pastor? Siya talaga pag nagtrabaho, talagang kayod talaga para itaguyod ang pamilya, nagpapakapagod talaga, binubuhay ang pamilya, to the utmost na pati pawis niya ay halos pinagkakakita in other words. Pero hindi siya mabait. Bakit? Stricto sa anak. Praise God. Hindi masyadong labing sa anak. Pag nakikita ka na, so, mabuti siya, pero hindi mabait. Kasi hindi siya relational sa kanyang anak. Pero mga kapatid, again, alin ba mas maganda doon? Mabait ka, pero hindi ka mabuti? O mabuti ka, pero hindi ka mabait? Pero pag Kristiyano ka, kailangan hindi ka lang mabuti, dapat mabait. Palakpakan niya po natin si Lord. Dapat ang bait-bait natin. Hallelujah. Kasi ngayon, lalo na yung mga anak ngayon, sobra, mga kapatid, sobra. Mabuti isa lang ang naging anak ko kasi kung naging 13 yan, Sister Joy. Hallelujah. Anong kalalabasan ng aking ulo? Kalbong-kalbo na ako siguro ngayon. Praise God.
Hallelujah. Iba po ngayon ang pag-release ng mga bata. Kasi kami, magkakapatid, 13 kami, 13. Naitanong ko nga kay tatay ko, bakit kami umabot ng 13? Anak, alas 6 pa lang, pag lumaki yung mga manok sa puno, wala na kaming magawa ng nanay mo. Anong ginawa nila? Gumawa ng bata, kaya umabot kami ng 13. Hallelujah. Kaya sa probinsya, sabi ko nga, alam mo sa ibang bansa, hanggang 2 lang ang anak ni Michelle. Pag magtatlo na, ipapakulong ng ang ama. May limit dito sa Pilipinas kung sino ang pinakamahirap, dureme, paso, latido ang anak. Pero sabi ko, kung ang batas na yun i-apply dito, Michelle, sa Pilipinas, ang daming nakakulong. Hallelujah. Amen. Bakit? Ang daming anak. Praise God. Kaya maganda yung pagkiwati lang. Kaya Mika, tama na yan, paglalaki, tama na yan. Praise God. Okay na yun. Magka na magpalaki, hirap ngayon magpalaki ng bata. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy tayo. Praise God. Hallelujah. Saan na tayo? Kaya tayo, again, tayo po ay confront into the image of His Son. And then Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image and likeness of God, He created him. Male and female, He created them. Sabi niya, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya siya na lalaki at babae. Malinaw ang Bible na nilikha tayo ng Diyos sa imahe at larawan ng Panginoon. Take note, church, ano ba ang image? Ang image, mga kapatid, ay kinalaman niyan sa kabanalan, katuwiran. Pero pag sinabing larawan, may kinalaman niyan sa katilinuhan, pagiging creative. Nung bumagsak si Adam, ang nawala lang po ay kabanalan kasi nagkasala. Nawala po yung katuwiran. Pero yung pagiging creative ng tao, pagiging matalino ng tao, naandun pa rin. Hindi nawala kay Adam. Kita mo mga tao ngayon, sobrang talino. Ang mga hindi nga Kristyano, napakatalino pagdating sa business, mga kapatid. Pero malinaw din ang Bible na hindi lamang tayo nilalang ng Diyos sa imahe at saka sa larawan, maliwanag na ang nilalang ng Diyos, dalawa lang, Sister Joy. Walang third sex. Lalaki at babae. Wala hong bakla, wala hong tumboy. Maliwanag, mga kapatid. Para wala akong kausap. Nilalang sila na lalaki at babae. Ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Hindi si Adam para kay Stephen, at si Eva para kay sa babae din. Hindi po. Kailangan opposite sex na tinatawag natin. And then John 17:19, and so for their sake and on their behalf, I sanctify, sabi ni Jesus, dedicate and consecrate myself, that they also may be sanctified, dedicated, consecrated, made holy in the truth. At dahil sa kanila, pinabanal ko, sabi ni Jesus, ang aking sarili, upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Yan na nga po. Kung si Jesus ay nabuhay na may kabanalan, sikapin natin mamuhay na may kabanalan. Paano tayo mabubuhay ng kabanalan? Lagi tayong mananalangin, laging magbabasa ng Bible, laging gagawa ng mabuti. Mga kapatid, yun po yung pagiging paggawa ng kabanalan. 3 bagay lang po ang ating aaralin yung gabi. I-acronym natin ang salitang LGU. Ano bang ibig sabihin ng LGU? Local Government Unit. Yan. Pero ngayon i-acronym natin, nabibisaya ako ng konti. I love pagiging Bisaya. Pero okay lang dahil aminado naman tayo. Amen? Mga Bisaya kasi magaling na yan sa English. Diba, Mika? Pag tinanong mo, anong English ng piraso? Peace. Anong English ng mukha? Peace. Anong English ng isda? Peace. Anong English ng kapayapaan? Peace. Hindi mo na maintindihan. Kasi puro peace. Hallelujah. Diba? Ganyan ang mga Bisaya, magagaling sa English yan. Ulitin ko, anong English daw ng piraso? Peace. Anong English ng mukha? Peace. Anong English ng isda? Peace. Anong English ng kapayapaan? Peace. Anong English ng ano paman? Puro peace. Hallelujah. Pero nasa inyo na lang. Kasi minsan, mga Bisaya, mga nagkakamali yan ng pagbibigkas.
Okay, number 1, di ba, LGU? I am conformed in the love of Christ Jesus. Unti-unti tayo, kung hindi tayo marunong magmahal, sikapin natin pag-aralan ng maging mapagmahal. Hallelujah. Sabi nga ng pag-aaral, mga kapatid, ang love ini-express. Kasi madalas na hindi nag-i-express ng love, mga tatay. Ang nanay, expressive yan eh. Hallelujah. Pero ang mga tatay, sabi nga, kung mayroon na malayo ang loob na anak, sa tatay. Kasi ang tatay, naandun lang sila kapag kinukumpronta ang anak. Paano na naman balita ka? Ganyan. So ang anak hindi siya lang ganun, masyadong alok. Hindi tulad kay nanay na may problema. Ma, ito yung problema. O ano na naman yan anak? Pagka pinapapunta sa mga meeting, pagka principal office, nanay ang dumarating. So pwede naman tayo maging expressive. Ang sabi nga ng healthy daw na relationship, dapat daw, bago daw lumubog o matapos ang isang araw, mahag mo ang iyong anak at masabi mo sa kanya, anak, I love you. Pero hindi lahat ng magulang ganun. Meron nga mag-asawa. Sa mag-asawa, ganun din. Ikaw ba, Mika, pagka bago ba dumapo ang matapos ang gabi, sinasabi ba ni sa'yo, ang ganda mo, I love you. Nako, praise God. Kino-cultivate ang love. Hindi yung tinanong, sabi ng babae, mahal, sabi niya, 10 na yung ating anak. Matagal ko hindi naririnig yung salitang I love you. Narinig ko lang yung I love you nang mag-propose ka. Mula noon, hindi ko na narinig ang I love you. Alam mo sabi na tatay, pambira ka. 10 na ng anak natin, gusto mo pa I love you, I love you. Hindi ko na ipapahayag kasi ang pag-ibig sa dami ng anak. Kailangan ini-express yan. Iahag mo yan. Actually, mga kapatid, sabi nga, ang isang healthy pang-relationship, kasi dami kong aklat dyan eh. Nagbababasa ako ng mga aklat eh. Sabi nga, isang healthy relationship, may alam ka man mali o mayroon kang walang alam na mali, marunong ka magsabi, mahal, ano man ang pagkukulang ko sa iyo sa pumulapot? Sinsya ka na. Wow, sarap naman ang pagsasama niyan. Hallelujah. Tama? Praise God. Ihag natin ang mga anak kasi alam niyo po yung mga anak, pag lumaki yan sa pag-ibig, gagantihan. Kaya sa alam niyo po, mga kapatid, di ba, Sister Joy, hindi ko nalagaan yung aking anak. Kaya alam ko na pag tumanda ako, mababayaan ako na anak ko. Bakit? Kasi hindi ko naman talaga nakasama. Kung pipiliin niya, mama niya kasi laging kasama. Alam na ako ang pipiliin. Pero I'm prepared on that. Handa po tayo dyan. Kasi do not expect the things you don't give. Laging sinasabi, kung hindi mo na ibigay ang pagmamahal sa anak mo, huwag mong hanapin ang pagmamahal niya sa iyo. Kasi sabi ko nga sa mga magulang, kung gusto mo pagdating ng panahon, pabayaan ka ng iyong anak, ngayon pa lang, pabayaan mo siya. Kasi kung anong ginawa mo sa iyong anak, yun din ang gagawin ng iyong magulang, ng iyong magiging anak. Amen? Tama ba? Pero kung mapagmahal ka na anak, asahan mo, aalagaan ka niya. Sa Pilipinas, inaalagaan ang mga magulang kahit walang pamana. Pero lalo na pag may pamana, kaya sabi mo nga, Mika, sikapin natin na bago tayo mamatay, mayroon tayong papamana. Kasi pag may pamana, pinag-aagawan ka ng mga anak pagka matanda na. Okay, pero pag wala kang pamana, doon ka! Doon! Praise God! Pinagtatamuyan ka. Hallelujah! Amen? Sabi mo nga, read now. Basa tayo. Praise God. Sabi po dito, mga kapatid, I have made your name known to them and revealed your character and your very self, and I will continue to make you know that the love which you have bestowed upon me may be in them, tell in their hearts. Sabi niya, felt in their hearts, and that I myself may be in them. Sabi niya, ay pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at pinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Yun ang dalangin ni Lord, ang pag-ibig na ibinigay niya sa mga tao ay mapasa akin. Take note, church, tingin kayo sa akin, ang pag-ibig ng Diyos unconditional. Lagi niyong tandaan, pag sinabing unconditional, pastor, ano bang pag-ibig na unconditional? Magkaiba po yung I love you dahil. Maganda yung
I love you kahit. Praise God. Sabi ko nga, hindi yung pag-ibig na mahal kita dahil mabait ka, mahal kita dahil mabuti ka, hindi po. Mahal kita kahit kulang-kulang ka, mahal kita kahit pangit ang ugali mo. Mahal kita kahit tupakin ka. Ang mga babae, maraming pack yan. Mayroong 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack. Praise God. Talagang marami yan. Kaya, sabi ko nga, minsan ang mga lalaki unfair. Ang babae, pag nilatrato mo, may batas, Sister Joy. Pwede kami makulong. Pero ang lalaki, pag nilatrato, walang batas. Kaya, mahirap kami mga kapatid, praise God, unfair. Ang babae na ang mali, lalaki pa ang magsusunod. Maniwala kayo mga kapatid. Praise God. Laging tama ang babae. Nilalang sila na laging tama. Okay, pangalawa mga kapatid, sabi nga po natin ulit daw. Kaya yung pag-ibig, unti-unti natin, aralin natin may padama ang pag-ibig. Pangalawa, I am conformed in the glory of Christ Jesus. Ano ba yung glory? Sige, basa tayo. Sabi po dito mga kapatid, hallelujah, I have given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one, even as we are one. At ang kalwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So sabi ng Bible, yung kalwalhatian. By the way, hindi po yung kumikinang ka, no? Pag sinabing kalwalhatian, yung kabusayakan ng iyong puso. Ang ganda naman po ng maganda yung ating puso. Actually, yung mga paborito ko mga kataga, gininto ang puso. Ang iba kasi, ang naririnig ko, masama ang loob. Maganda yung naririnig, kagandahan ng loob. Kaya nga, di ba sabi ko, dati-dati maraming galit sa akin. Actually, Sister Dear, bakit tayo nila bumalik? Kasi iniwan ko raw sila eh. Pero sabi ko sa kanila, sakaling mamatay po si Pastor Lito. Gusto ko iburol sa church, Sister Joy. Sabi ko, pagka namatay ako, ibuburol. At sapos na, balitaan nyo na namatay na pala si Pastor Lito, bukas ang pinto para dumalaw kayo sa burol. Kahit last portion na lang, Sister Joy. Pero if you try to open my heart, Tagalogin natin, kung bubuksan nyo ang aking puso, makikita mo pa rin ang iyong pangalan nakasulat dito. Ang lalim. Kasi ang pastor, kahit iwanan ninyo, pag nakasama na kayo ng pastor, you will be forever in their hearts. Tandaan po ninyo yan. You will forever in their hearts. Baon-baon na po namin. Sa kaya nga sabi ni Moses ako bang naglihi sa kanila? Wala siya magawa kasi leader siya ng Israel. He must to love the Israelites people. Kaya unconditional ang pag-ibig. Amen? Kaya sabi ko nga, Jonas, pag namatay ako siguro, kumpleto tayo, Sister Joy. Hallelujah. Ang dami makikiburo, ang dami makikilamay. Bakit? Kasi bantog naman ako, well-known ako eh. Pero sana, nandito sila Flor, nandito sila Nanay Mel, nandito sila, praise God. Maganda yung reunion. Kasi alam niyo po, maging sa biological family, nagkakaisa lang minsan pag may patay. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, pwede naman tayo mag-reunion ng walang patay kasi nagkikita-kita kami pag may patay. Patay si ate, patay si kuya, patay si nanay, patay. Pwede naman tayo. Tulad ng ginagawa nila Sister Joy, nagre-reunion kayo kahit walang patay, Sister Joy. Yun, hindi yung nagkasama-sama lang kayo kung may patay, tama? Pero praise God, ang tao talaga, nagkakasama-sama sila may patay. Nagugulat ka lang, may apo ka na pala sa kalingkingan, mayroon ka palang ganito, kasi doon lang kayo nagkita. Maganda naman yung nagkikita-kita. Manawagan kayo sa Facebook, lahat ng mga tormento dyan, kilala man namin o hindi, magsama-sama tayo. Praise God, maganda magkakilala, tama? Ako, pag nag-Facebook ako, mag-type lang ako ng Rodela, wala na naman, Mike. Mag-type lang ako ng Rodela, ang daming lumalabas na Rodela. May Bisaya, Rodela, may Rodela, may Rodelia, kakamag-anak ko pala sila, Sister. So again, mga kapatid, yung kabusilakan ng ating puso. Sabi mo ulit, puso. Maganda yung kagandahan, Lord. Kasi tingin kayo, church, sa akin,
ang namamatay, sandali. Iyata na church yung ating mga mic. Okay, sabi ko, ang kabutihan na ginawa mo natin, that will be forever remembered. Wala kang kayamanan, pero yung kabaitan at kabutihan na ginawa mo sa kapwa, wala ka na pinag-uusapan pa. That will become your legacy. Kaya gawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Wala ka na pinag-uusapan kapwa. Amen? Last, tapos na po tayo, I am conformed in the unity of Christ Jesus. Basa tayo, bakit unity ang sabi po dyan? Sabi po dito, that they all may be one. As, salibing na nga ako, praise God, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Alam niyo po, gusto ng Lord yung pagkakaisa. Heavenly family. Alam niyo po, kung saan nag-i-start ang pagkakaisa, dapat sa pamilya. Kapag ka ang pamilya magulo, magiging magulo ka sa church. Magiging magulo ka sa school. Magiging magulo ka sa trabaho. Because walang unity. Reflection na maganda yung may pagkakaisa sa tahanan. Amen? At saka sabi ko nga, ang hirap pagbuklurin, pagkaisahin ang magkakaibang ugali. Isa lang ang natutunan ko, sabi nga, pagka magkasunod daw magkapatid, laging magkaaway yan. Totoo ba kaya yun? O, totoo yun. Kasi pag binatukan ako ng kuya ko, babatukan ko rin yung kasunod. Praise God. Hallelujah. Kaya mula panganay, babatok. Kung sumunod, babatok doon sa sumunod. Ang pinakaling babatukan, bunso. Malala ang bunso. Pag binatukan mo ang bunso, ang babatok sa'yo nanay niya. Kasi susumbong sa nanay. Kaya kawawa, yung sumunod sa bunso, hindi niya mapatukan si bunso. Kasi pag binatukan niya, lagot siya kay mama. Tama ba? Kasi madalas, ang kakampi, bunso. Pero huwag ka mag-alala. Ang pinakapaborito naman, panganay. Kasi sumusuporta. Nagbibigay. Nag-aabot. Praise God. Bunso, kakampi yan. Huwag mong kakampihin yan. Panganay, paborito yan. Ang nasa gitna, praise God. Kahit ka lang tayo, wala kang ginagawa. Puro ka, praise God. Kawawa yung nasa gitna. Intindihan nyo? Praise the Lord. Kaya huwag kayong palalagay sa gitna. Maganda yung nasa panganay ka o nasa bunso ka. Praise God. Pero sa amin, pag galing kami sa sayawan, kasi maglalakad kayo sa madilim na lugar, huwag kang mauuna, huwag kang mahuhuli. Kasi pag huli ka sa lakaran, lalagitin ka ng aswang. Praise God. Pag nasa unahan ka ng lakaran, ikaw ang makakakita ng multo. Kaya hindi mo alam kung saan ka lalagay. Tama? Praise God. Pero mabuti ang Diyos. Amen? Hallelujah. Una-una lang po yan, mga kapatid. Praise God. Pero alam niyo po, minsan magkakapatid, nag-aaway man yan, Sister Joy. Dati-dati nilabanan ko yung ate ko Napilay-pilay, pero masakit pala sa loob. Yung makita mong masaktan mo ang iyong kapatid. Kasi deep inside, mahal mo naman talaga sila. Hallelujah. Kahit anong mangyari sa mundo, sabi nga, friend is good. Ang kaibigan, mabuti yan. Lalo na pag may pera ka, naandyan ang mga yan. Pero sa huling sandali, ang kasama mo pa rin, pamilya. Kaya huwag mo ipagpapalit ang iyong pamilya sa kaibigan. Kasi anuman ang posisyon na yung lalakbayin, ang huling dadamay sa iyo, pamilya mo. Walang kaibigan na magbabayad ng hospital bill. Walang kaibigan na magbabantay sa iyo ng isang buwan sa ospital. Pamilya mo pa rin. Kaya I would rather choose, piliin mo pa rin ang iyong pamilya. Kahit ganyan sila. Amen? Hallelujah. Alapakan nga pa natin si Lord. Hallelujah. Are we learning?
Okay, sama po natin, I am conformed in the love of Christ, glory of Christ Jesus, and unity in Christ Jesus. Yung LGO, last verse. And He did it in order that we might be justified by His grace, by His favor, holy, undeserved, that we might be acknowledged and counted as conformed to the divine will in purpose, thought, and action. Ginasalukuitan ko po yung purpose, thought, and action. And sabi niya that we might become heirs of eternal life according to our hope. Pag sinabing purpose, plano po yan. Balikan mo anak. Plano po yan. Pag sinasabing thought, ito po yung pag-aalala sa iyo ng pan-action, ito po yung gawa ng Lord. Dahil nasa plano ka, nasa purpose ka ni Lord, ang lahat ng iniisip ni Lord sa iyo ay pawang ikabubuti mo. At dahil may iniisip siyang ikabubuti mo, gagawa ang Panginoon. Sabi dito sa Tagalog, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So sabi ng Bible, God has a plan. May plano siya sa atin. Kaya hindi darating hindi habang panahon sila Michelle at saka Jonas, may bahay kayo, magkakaroon kayo ng sarili, sila Sister Jayden. Darating ang panahon niya, praise God. Pastor, punta ka dito ka namin mag-dinner, praise God, hallelujah. Bilhin mo, nakakutsa kung pupunta sa kanila, ang laki ng kanilang mansion, hallelujah, praise God. At si Sister Joy, naka-D4 na lang, at sabi niya, Yaya, patimplahan mo nga si Pastor ng kape, yung brood, yung pinakamasarap, 12 ang katulong. Hallelujah, grabe. Ngayon, parang siya ang katulong. Pero darating ang panahon, marami siyang katulong. Praise God. Si Jonas naman, talagang grabe. Hallelujah, talagang matitindi. Mga pick-up ang dinadrive. Hallelujah. Bakit? Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Yes, hindi mo plinano, pero ang Diyos mo na pinaglilingkuran may plano sa iyo. At kapag may plano si Lord sa iyo, iisipin niya ang lahat ng ikabubuti niya sa iyo. At isa pang maganda, siya ang gagawa para mapagpala ka. Amen? He will connect sa lahat ng mga bagay-bagay. Kanya nag-uusap kami ni Arsen. Sabi ko, alam mo Arsen, nagtrabaho ko dyan sa Rapide. Ang sweldo ko dyan, 900 a day. Siyempre, manager. Pero masakit sa ulo dahil pag may problema sa akin. Ngayon, pinag-business ako ng Panginoon. So, ang daming mga businesses na dumarating sa akin kay Sipan. Hallelujah. Pero ngayon, natutuwa ako sa tubig, Sister Joy. Di na po ako nag-aabuno. Break even na. Ibig sabihin, papunta na ako sa pagkita. Kikita na ako. Kaya sabi ko, my Lord, mababait. Mababait naman yun ang mga nailalagay. Praise God. At dalangin natin pagka, siyempre, makakatulong din sa kanila. Gusto ko maraming business dahil para yung mga walang trabaho, magkaroon din na kahit pa paano makakatulong sa kanila. Amen? At ang kagandahan ka ako na boss, praise God, hindi ko lang sila dadalhin sa magkaroon lang sila ng trabaho at magsumildo. Ang kagandahan sa kanila, dinadala ko sila sa mabuting kalagayan. Bakit? Ipinapakilala ko si Lord at pagka si Lord ang kumilos, mapagpapala din ang buhay. Sabi ko nga kay Arsen, hindi habang buhay Arsen, ganyan ang buhay mo. Darating ang panahon, maunlad ang buhay mo. Sabi ko nga sa kanya, bago man lamang ang papa mo umuwi kay Lord, may paranas mo yung masarap na buhay. Hindi yung buhay. Kasi yan ang malaking pinagsisihan ko eh. Kung kailan ako yumaman, kung kailan ako mayroon ng kaunting pera, doon naman wala na si nanay at tatay. Hindi ko man lamang naipasyal, hindi ko man lamang naipasyal sa isem, hindi ko man napakain sa ikabud, hindi ko man napakain sa masasarap na restaurant. Kaya, mga kapatid, ipag-pray natin kay Lord na kahit pa paano makaganti tayo ng mabuti. Lagi ko nga sinasabi, sabi ko, bakit kaya yung mga naghihingalo, hindi na yung patigong agad? Bakit nakikipaglaban sila sa kamatayan? 50-50 na tinatawag. Mayroon pa ako nakausap na nag-50-50. Sabi ko, bakit ko hindi na kayo mamatay? Bakit ipikita lang ang mata, tigong? Bakit may hinihintay pa kayo? Si ate, si kuya, si asaan? Bakit gusto pala nila bago ipikit ang mata? Kasi yung huling pag-ipikit nila, kung sino ang huling makita nila, yun ang baon-baon nila sa kanilang puso. At pag baon-baon ka sa kanilang puso, pag pumunta na sila sa langit, ang lagi nilang ibubulong,
kay Lord, Lord, pagpalain mo yung aking anak. Wala silang ibang lisan, kundi yung anak na naiwan niya. Kaya, ako regret ako dahil nung mamatay ang tatay ko, wala ko eh. Yun ang pinakamasakit sa akin. Sabi nga, nang umiiyak ako doon sa, nakasama ka na nananas kay tatay. Sabi ko nga, nang umiiyak ako doon sa kay tatay na nasa kabaong na, sabi naman ng ate ko, alam mo to? Hindi ko pa alam, sabi ko. Alam mo ba kung ilang oras yan si tatay nakikipag-agaw buhay? Umabot po yan ng 24 hours. Bakit? Inihintay ka.